Magandang oras mga katiyats, mga kababayan. Meron tayong bigyan ng reaksyon dito. Itong mga ngalakal sa Cebu, sa Mandawi, kung saan nakapulot ng naitapon na mga alahas na worth 2 million pesos. Worth 2 million pesos ito na pagmamayari daw ng isang inchik na negosyante ay baka taga-pugo kasi maraming ginto, di ba? Ay napulot ng isang basurero sa Mandawi at biglang kinuha ng dalawang pulis na hindi naka-uniform. Kaya anong ibig sabihin noon? Di ba? Ngayon atin alamin sa video na to kung ano ang karapatan ng nakapulot. Meron ba ito talagang hati o wala? Meron ba talagang karapatan ang nakapulot ng naitapon sa basurahan? Di ba kasi okay lang kung napulot yan ng nangangalakal doon sa bakuran mo o sa loob ng gate mo, ng premises mo. Inapulot yan doon sa basurahan na eh. Tinapon na eh. Kaya pwedeng i-contest yan ng nakapulot. Merong batas yan eh na kapag tinapon mo na ay napulot ng isa ay sa kanya na yun kasi tinapon mo. Kahit sabihin mo na misplace lang at naitapon sa pangalan na naitapon mo sa basurahan, ibig sabihin nun ayaw mo nandoon. Di ba? Iba kasi yung napulot sa daan at napulot sa basurahan. Yung napulot sa daan, pwedeng isuli yun kasi nalaglag lang yun. Pero yung itinapon na sa basurahan at nandoon na sa landfill, nakuykoy nitong mga ngalakal, ay dapat nga diyan ay hindi na isuli, di ba? Para sa akin eh. Kasi tinapon mo eh. Di ba kahit nga sabihin ng inchik na yun na, oy, hindi ko yung tinapon na pag lang yun, na napagkamalan lang na basura na ibasura namin. Isa pangalan na ibinasura mo na eh. Di ba? Mga katiyats, ano sa palagay nyo? Kung kayo nakapulot ng 2 million na alahas, anong gagawin nyo? Isuli mo ba? Well, sabi ko na kung napulot nyo yan sa daan o sa gate ng bahay, ng mansyon, ay isuli nyo yan kasi nahulog lang yan. Pero kapag tinapon na doon sa basurahan, parang garbage na yun eh. Kung pagkain pa yun ay foul na, di ba? Mga pagkain at tinapon na, di ba? Isusuli mo pa ba yun sa may-ari? Parang ganun lang yun ang logic nun para sa akin. Pero meron pala talagang batas dyan. Atin alamin dito sa huling parte ng video, merong isang attorney na nagsasabi kung ano ang karapatan ng nakapulot ng mga ginto at ano ang dapat na reward. So ito ang video atin panoorin. Courtesy ni Jessica Soho. At minsan, may napupulot din silang cash. At minsan, may napupulot din silang cash. May 200, may 300, may 500, may 700. Pera? Lang, o pera. Hindi, pera at saka kwintas. Minsan karamihan pera. Ngunit hindi nila inakala na aabot sa puntong ang mapupulot nila sa tambakang ito. Ayan, grabe. Mga mamahaling alahas na nagkakahalaga ng Totoo 2 talaga. milyong piso. Parang kwento sa comics, pero totoo. A 12 ng buwang ito, umalingasaw ang balitang 3 basurero ang tila naka-jackpot sa loto. Nakilala namin ang dalawa sa kanila, ang 48 anyos na si Antonio at ang 55 anyos na si Mang Rodrigo. Habang hinahalukay raw ni Antonio ang mga basura, bigla na lang daw may nalaglag na gintong porselas mula sa isang sako. Ang alahas sa akong napunitan galing liha na sa yuta. Wa mas kubag to nga tinon ito man ang alahas niya. Dahil hindi raw Okay, so sigurado ni dalawa pala Antonio silang nakapulot kung tunay ngang doon. ginto ang kanyang Parehong napulot, taga Cebu ito eh. itinabi raw niya muna ito. At ganon din, pareho din silang pinuntahan ng mga pulis at kinuha. Mabilis pa sa alas 4 tong mga pulis kapag ginto, no?
Kung yung pulis kaya ang makapulot ng ginto tapos kunin natin, papayag ba? Di ba? Ang ano kasi diyan, ako nahulugan ako ng 3 months ago ng kwintas ko. Pagpunta ko ng Butuan, hindi ako makakatulog noon eh. Ginto na kwintas, sabi ko, baka gusto ng Diyos na malaglag yun, baka mayroong nangangailangan. Pero inahanap ko pa rin kasi hindi ko tinapon eh. Talagang nalaglag siya na hindi ko alam. Kaya hindi na ako nagsusuot ng mga alahas sa labas kapag naglalakad ako. Iniiwan ko na lang sa lalagyan ko. Dito sa studio, nagsusuot ako, siyempre. Kung malaglag, dyan lang sa sahig eh. Pero sa labas, naku. Parang ganun, sino bang nagsuli sa akin? Pinaradyo ko yun eh. Siyempre, walang magsusuli niyan kasi ginto yan. At ang laki-laki ng halaga. Ngayon, iba naman tong kaso sa basurahan. Kasi ang basurahan yan na yung last resort ng mga bagay, di ba? Yung mga useless na mga bagay na basura na nga, na itinapon, kukunin mo pa ba yun? Basura na nga yun eh. Kaya kung nagkakamali ka, na itapon mo sa basurahan ng mga ginto mo, aminin mo na lang na mali ka talaga. Dahil nandun na sa basurahan eh. Yung namumulot doon, hindi naman ginto ang hinahanap nila, kundi mga kalaka lamang. At yun na nga, ibigay na yun ng Diyos sa kanila. Dahil mahirap sila, siguro gusto ng Diyos na medyo makatikim naman ng marangyang buhay. Kasi yung inchik, milyonaryo yun eh. Iba ka mas marami pang ginto yun at kayamanan. Kaya siguro tinapyasan ng Diyos, binigay doon sa mga basurero. Pero kinuha ng mga pulis eh. Utos daw ng utos ng bilyonaryo na kunin niyo yung alahas ko nandun. Meron akong katibayan na akin yun. Ngayon, paano ba rin ba mabigyan ng katibayan yan? Parang malabo yata. May resibo ka ba niyan? May mga picture ka ba na suot mo yun? Wala eh. Kaya pwedeng tinuro lang yun na akin yan. O mga pulis, kunin nyo. Bigyan ko kayo ng pabuya na 100,000, kunin nyo. Di ba? Kasi 2 million worth yun eh. Okay, so balik tayo kay Jessica Soho. Si Mang Rodrigo naman, hindi lang isang pirasong alahas ang napulot. Ito ang grabe. Oo. Si Mang Rodrigo naman, hindi lang isang pirasong alahas ang napulot. May nakalkal din siyang 2 gintong sisig, 2 gintong porselas, at 1 gintong kwintas. Nung ipakita raw ni Mang Rodrigo sa kanyang misis na si Crescencia ang kanyang mga nakalkal, agad daw nilang napagdesisyonan na magsanla ng ilang piraso. Oh, ito na. Kaya nagpatulong daw sila sa scrap buyer na si Bernardo. Balit makalipas ang ilang araw, Okay, so ito na. nagbulan lang daw sina Mang Ito na yung Rodrigo at Antonio. pinakatakutan ng nakapulot. 2 pulis, Nung walang bigla uniform. silang puntahan ng mga Tinapkapan pulis. sila, kinuha yung alahas, tinakot sila. At tiningnan pa yung mga nila, mga drawer, kung ano-ano. Baka mayroon pa daw napulot. Pakialam ng pulis kung may napulot, di ba? Basurahan yan eh. Kung napulot yan sa daan, sa gate ng mga bahay, yan yung dapat isuli. Para sa akin yan. Pero kung nandun na sa basurahan, basura na nga yan eh. Tinapon na yan. Kahit sabihin mo na, uy, na-misplace ko lang yun, na itapon. Kasalanan mo na yan. Kasi tinapon mo sa basurahan eh. Bakit mo naman doon sa basurahan itatapon yung alahas mo? Di ba? Ako nga, sabi ko na nalaglag yung kwintas ko. 6 na buwan ko yun na hinulog-hulugan para mabili kasi hindi mo pwedeng bilhin ng diretso eh kasi mahal. Ang nasa isip ko ay baka gusto ng Diyos na malaglag yun. Baka ang nakapulot nun ay na-hospital yung kanyang di ba? Kasama sa pamilya, sa bahay. Kailangan niya ng malaking pera. Kaya nalaglag yun. Yun na lang yung iniisip ko. Kaya tong incheck na ito, pinahuli pa eh.
Hindi yata binigyan ng hindi yata binigyan ng pabuya dahil malungkot malungkot yung mama nakaganyan sa bintana Dito sa bandang huli ng video, panoorin natin to Malungkot yung matanda At bawiin sa kanila ang mga napulot nilang alahas. At bawiin sa kanila Tama. ang mga napulot nilang alahas. Tuduan ko kay wag mo sila ko nagsibilyan lagot sila. Rodrigo Corta pala ang pangalan, no? Pag di pa mo kay pag itong among mga sinina kay ba kay na ko na pa ko ni napagoy ko ni kauban ato. Iko lain kay mura bini ako nako gitiga. Wa man sa ko. Pulbay ato kay ako manggiulig tinarong mga kuang alahas sa pulis. Pulis may nagkuha diri sa mga. Nakita ng mga pulis na nakaukit sa isang singsing ang pangalang Vicente Tan. Nalaman nilang isa itong negosyanteng Filipino-Chinese. Sa isinumiti nitong affidavit ng pag-aangkin sa mga alahas, Okay, so ito yung sinabi sinabi ni ko Mr. na Tan na aksidente raw na kasalanan isama mo sa talaga, basurahan bakit ng mo mga nilagay alahas sa basura? noong naglilinis Diba? sila ng bahay. Alangan naman na nandyan yung mga alahas mo sa supot, tapos tinapon mo lang sa basurahan. Parang malabo yata mangyari yan. Maliban na lamang noong narinig natin na merong isang negosyante na ang kanyang taguan ng kanyang alahas ay basurahan sa bahay. Ngayon ay inaitapon yata ng kanyang nanay yung laman ng basura. Inandun pala yung mga ginto niya. Ibang kaso naman yun. Itong sa kanila, iba din to. Dahil may Alzheimer disease daw, makalimutin. At naitapon sa basurahan. Paano yun ma-prove? Yun na nga ang problema Baka hindi nga sa kanya yan. Baka ginugulangan nila yung basurero Baka kinukuntsaba yung mga pulis. At kiniklaim niya, nagpagawa kagad ng affidavit Paano mo ba yan malaman na sa kanya yan? Suot niya ba? Meron ba siyang picture na suot niya? Yung ginto. Di ba kung walang marami namang Tan na apelido, di ba? Paano niya mapatunayan na siya nga yung nakaukit na pangalan sa singsing? Kaya napakahirap niyan. Yan ang may batas kasi diyan na kapag tinapon mo na, katulad sa Japan kapag tinapon mo na, ay pwede nang pulutin ng mga Pilipino doon at ibibenta dito sa Pilipinas yung mga bagay na itinapon sa Japan. Meron kasi silang sa Japan, paniniwala ng mga Hapon na malas yung magtago ng mga bagay na hindi na kailangan. Kaya sa Japan ay inilabas nila yung mga television na hindi na ginagamit, mga stereo, mga kung ano-anong bagay na hindi na ginagamit, salaset. Nilalabas nila sa gate and then meron niyang kukuha na mga itong katulad dito sa Pilipinas, mga Japan surplus. Mga Pilipino pa rin yan nangunguha sa mga itinapon sa labas. So parang ganyan na yan. Kapag itinapon mo na, hindi na sa'yo na pagmamayari yun kasi binitawan mo na Ibig sabihin ay dinispose mo na. So wala ka nang pakialam kung sinong pupulot doon. So ganun yun. Basta basurahan ang pag-usapan natin. Pero kapag nalaglag yan sa gate, nalaglag sa daan, isuli mo yan kasi nalaglag lang yan Okay, so yan yung pagkakaiba niyan. So ito, balik tayo At bandang dulo, magsalita yung attorney. At dahil meron na rin daw siyang Alzheimer's disease, hindi nito agad nalaman ang pagkawala ng mga alahas. At dahil meron na rin daw siyang ito na. Alzheimer's disease, hindi nito agad nalaman ang pagkawala ng mga alahas. Ayon sa Civil Code of the Philippines, sino mang makapulot ng isang bagay na hindi niya pag-aari, obligadong isurrender ito sa mga otoridad. After it is deposited sa mayor's office, yung mayor is obligated naman na mag-publicize sa pagkita ng bagay.
for 2 consecutive Tama. weeks. Kapag nag-come up yung owner, tapos na nakita natin na siya talagang may-ari, may ebidensya siya na siya ang may-ari. Ayan, so may of reward. course, itutuloy May sa reward, kanya dapat bigyan ng bagay, incheck yung bagay na nakita. matanda ng reward. Saka, Kasi nga, ipapagawa yung nila ang bahay nakakita nila yung pero reward. hindi natuloy dahil kinuha ng mga pulis. Ngayon, isa pang tanong, kung walang mag-claim sa mga pulis ng mga alahas na yun, kanino mapunta ang mga alahas? Hindi sa pulis, di ba? Kaya napakahirap niyan. Kung sino ang nakapulot niyan, siya na yung partly owner ng bagay na yan. Basta sa basurahan na, yun lang yung argumento ko, kapag sa basurahan napulot. Kasi yung mga bagay na nasa basurahan, yan na yung denounce mo na, binigay mo na, ayaw mo na. Kung sino yung pupulot doon, sa kanya na yun. Di ba mga kababayan? Agree or disagree? Okay, so ito tapusin na natin ng video. Meron palang talagang reward ang makapulot niyan. So para sa akin, 1/4 of the worth of the jewelry is 1/4 doon. Yun yung mga pabuya ko. Kagaya nung nalaglag ang susi ng sasakyan ko, ay kung magpagawa kasi ng bagong susi sa kotse, di ba? Nasa 10,000 mahigit yan eh. 14,000 daw, sabi ng Toyota, pinuntahan ko. Kaya yung nakapulot, binigyan ko ng 1/4. So 7, binigyan ko siya ng 3,500. 7 ng 1/2 3,500 sa nakapulot. Kasi reward yan at nasa batas pala yan. Okay. So, balik tayo sa video ni Jessica Soho. Raw isa sa uri ng nakapulot ang anumang bagay na hindi niya pag-aari, posible raw na makasuhan ito ng pagnanakaw. Pwede. Nasa pangangalaga na raw isa sa uri ng nakapulot ang anumang bagay na hindi niya pag-aari, posible raw na makasuhan ito ng pagnanakaw. Bagamat nasa pangangalaga na ng mga otoridad ang mga napulot na alahas, tila may sumpa naman daw itong dala sa isa sa mga nakapulot. Si Eda Montecalvo, hindi na raw ito bumalik pa sa tambakan para mangalakad. Hindi na po namin nakita mula ng may taga-radyo na Okay, so ito yung nakapulot ng 2 million worth of Hindi na namin jewelries. nakita doon sa... Kasi nagsangla na Si sila Mang Rodrigo tapos naman, madalas daw bumili na sila nakatulala partially ng materials para sa pagpagawa ng kanilang bahay. Pero biglang dumating yung 2 lispo eh. Kinuha yung alahas. Parang hold up eh. Pero okay lang yun kapag totoo yung binigyan na incheck na sa kanya talaga yun. Pwede na rin kahit na itapon niya sa basura dahil sabi niya nakalimutan niya. Meron siyang Alzheimer. So, pwede rin, pero sa akin kapag nasa basurahan na talaga, nakalimutan mo man o hindi, naitapon mo man o gusto mong itapon o hindi, basta't nasa basurahan na yan, ay tanggapin na lang natin na nagkamali tayo at naibasura natin ang mahalagang bagay. Alright, sa mga katiyats, ako'y magpapaalam na. Maraming salamat sa lahat at sa mga bago pa lamang, huwag kalimutan mag-subscribe, malaking tulong at ingat kayong lahat. Hanggang sa muli. Paalam.